Minsan tuwing 4 na buwan, 2 full moons ang magkakapatong at nagiging isa. At sa mga sandaling iyon, ang Benichi Shore ay nagbubunyag ng isang lihim na landas. Sinasabi ng babae na nakita niya daw sa wakas, ito daw ba ang daan patungong sa ilalim ng karagatan? Milf, ang dwarf master na nanatili dito, matapos mag-asawa ang isang mermaid, 500 taon na ang nakaraan. Ang panghuling destinasyon ng paglalakbay sa paghahanap ng anak ni Milf. Nagpapatugtog ka ng Laurelia flute, pwedeng makahinga sa ilalim ng tubig ng 25 minuto. Nakakakita ka ng lugar na nabanggit lamang sa mga alamat. Kung gumagawa ka at nagbebenta ka ng mapa ng lugar na ito, maaaring kumita ka ng magandang reputasyon at ginto. Kapag nabenta mo ang mapa sa Third Prince of the Saharan Empire, isang joint quest ay mabubuo. Ikaw ang unang tumuklas ng Siren Kingdom, sa isip-isip nito na ang Siren Kingdom, ito ay tiyak na karapat-dapat na tumalon para sa kagalakan, dahil ako ang unang nakatuklas sa 2 bilyong user. Ngunit priority ko ngayon ang paghahanap ng anak ni Milf. Upang hanapin ang paraan ng produksyon para sa orb na ginamit ng Mumed, ang unang disciple ng dakilang magician na si Bram noong buhay niya. Grade, hindi niya alam kung gaano na siya lumakas. Naalala niya pa ang pangako niya, na gagawan siya ng isang orb? Sinasabi ni Euphemina na dalhin niya sa kanya ang production method. Maghintay lang daw siya, sa Byron Village, sinasabi ni Toon na nakakainis daw ito. Sumali lang siya sa guild para makilala yung Skullhead Guy, paano daw siya naging security guard para sa hindi kaakit-akit na old village na ito. Nais hanapin rin ni Asuka, Black Teddy, at Box ang lalaking yan. Pero umalis silang lahat sa guild, ano daw ba ang iniisip nila? May sasabihin siya sa kanila, Hoy, Box, ano daw ba nangyayari? Hindi daw ba siya magstay sa guild hanggang malaman niya ang identity ng Skull Guy na yan? Tumetawa at sinasabi ni Box kay Toon na actually, nakilala niya na siya. Pero hindi niya nakita ang mga resulta na gusto niya, kaya umalis na siya. Nagulat naman si Toon at tinatanong nito na nakilala niya daw siya. So sino siya, sinasabi ni Box na hindi nakakatawa sabihin lang sayo. Sobrang unexpected na tao siya, kaya may open mind. At naalala niya ang suggestion niya, di ba? Pagkatapos niya ang kanyang negosyo sa Skullhead Man, lipat na siya sa kanilang guild. Sa kapangyarihan ng attack na tulad niya, welcome siya sa anumang oras. Nagpaalam na si Box kay Toon, napapamura na lang si Toon at sinasabi nito na nililihim pa nila. Anyway, sino kaya yan, Abnoy na Skull Helmet Guy na yan? Nakita niya na ang lahat ng member ng guild, hindi siya si Greed? Pero isang blacksmith lang siya na base sa Winston. Gulat na gulat siya na level 172 na siya ngayon, level 110 lang siya noong isang buwan? Napapangiti na lang si Toon, at napapamangha, sinasabi ni Vantner na si Pon at si Ibellan ay nakaharap ang mga halimaw sa kalapit na mga sundalo. At si Faker ay pagkalkula ng finance, medyo mabilis ang paglago ng village. Maraming users din ang lumilipat dito, sinasabi ni Jishuka na laging may potensyal na paglago ang village na ito. May maraming high-level dungeons sila at kalahating araw na lang ng paglalakbay mula sa Winston. Tinatanong ni Vantner na kung nasaan ang chief of staff sa mga panahon na ganito, 1 linggo na ring siya walang naririnig sa kanya, matapos tanggihan ang kahilingan niya na tulungan siya. Na matapos ang kanyang quest, sinasabi ni Jishuka na hindi pa natin kailangan si Tobon dito bilang Chief of Staff, kaya ayos lang Panginoon ng Byron Jishuka, Baron ng Eternal Kingdom, nakuha mo ang karapatan na sumali sa maharlikang lipunan. Ang territory management system ay nabuo, naiinis at sinasabi ni Vantner na wala rin dito si Greed. Walang intensyon ang Abnoy na yan na gumawa ng equipment niya at imbes ay busy siya mag-hunting. Nakita niya ba yun? Nakita niya daw ba ang kanyang level ay mahigit na sa 170 ngayon walang 1 buwan? Aalis na daw siya para makumpleto ang kanyang quest pero naghunting lang siya sa ilang dungeon. Sa isip-isip ni Jishuka na iyan ay level up speed na maihahambing kay Rigas sa kanyang mga Golden Day. Pagkatapos niya makita si Bram sa labyrinth, nag-individual research siya sa pagma. Ang pagma ang pinakamahusay na blacksmith sa kasaysayan, at ang pinakamalakas na swordsman. Wala siyang ideya na minana ni Greed ang legendary power na yan.
Kung sa hirap ng kanyang legendary class change quest, naiintindihan niya na magtatagal siyang bumalik. Pero bumalik pa rin siya kaya bilisan niya. Grid, gusto niya makita kung gaano na siya lumakas. Ang laki talaga ng suso ni Jishuka kaya bilisan mo Grid. Punta tayo kila Tobon at Grid, sinasabi ni Tobon na 4 na araw na. Please, I beg you, take a break Grid. Sinasabi ni Grid na gusto niya umabot sa level 200 at magkaroon ng stats awakening. Sinasabi ni Tobon na at least pagpahingahin niya muna siya. Hindi siya kumita ng anumang experience sa pagiging paiin niya. Sa isip-isip ni Tobon na ang stats awakening, na nagtataas sa lahat ng stats at nag-a-activate sa bawat 100 level. Magiging malaking benepisyo yan para sa mga normal na user, pero ang mga legendary class changers na tulad niya ay walang affected ng kanilang mga level. Natalo niya ang 4 na nangungunang ranker, at lahat ng matataas sa level 200, at nag-hunt ng daan-daang level 260 griffins mag-isa, mas malakas siya kaysa sa pinakamalakas na kilalang mga epic class changers. Tinatanong ni Tobon kay Grid na paano siya nagpalit sa legendary class. Sinasabi ni Grid na nagsimula ang lahat sa Northern End Cave. Ito ay nakakakilabot na buhay kung saan siya namatay ng ilang beses at nabaon sa utang. Sinasabi ni Grid na wag siyang magtanong tungkol sa mga bagay na ito. Sa isip-isip ni Tobon na sobrang na-struggle siya sa hirap. Hindi sana siya nakakuha ng maalamat na klase dahil sa swerte. Hindi niya dapat tuksuhin ang pagsisikap na iyon. Malinaw naman na para sa kanyang talaga ang mga reward na iyon. Sinasabi ni Tobon kay Grid na, tumigil na sila ngayon sa paghunting at magpunta na sila sa Juder Church. Wala siyang karapatang magsabi ng opinyon niya pero tulungan niya matapos siya sa blessing quest ang kanyang oras at effort, humihingi siya ng pasensya. Sinasabi ni Grid kay Tobon na sige. Umalis na sila, sa isip-isip ni Grid na masyado daw siya bastos sa kanya. Sinasabi ni Grid na snitch pa rin siya sa kanya, kung hindi siya makikinig sa kanya. Ngayon lang siya nakikinig sa kanya kasi mabait siya. Sinasabi ni Tobon na okay maraming salamat. Sa Juder Church Sanctum, golden discs gawa sa Pavranium. Durability, walang hanggan. Timbang, 3. Nakakuha ng healing skills dahil sa biyaya ni Diyos Rebecca, tataas ng 300%. Nakakuha ng attack buff skill dahil sa pagpapala ng Diyos Dominion. Tataas ng 15% ang attack power ng may-ari, nakakuha ng defense buff skill dahil sa pagpapala ni God Juder. Tataas ng 15% ang depensa ng may-ari, sinasabi ni Grid na umalis na lang yan sa Yatan Church noon. Sinasabi ni Pascal na makakatulong daw ba sa kanya ang kanyang pagpapala. Grid, karangalan niya bilang Juder Church leader na makatulong sa proxy ni Goddess Rebecca. Curious siya sa mga naririnig niya mga kwento sa pagtalo kay Malakas at sa masamang Dravigo na corrupt. Sa isip-isip ni Grid na hindi niya inaasahan ang hospitality na ganito. Handa na siya sa laban dahil gusto niya ang Holy Light set, pero hindi niya dapat hayaan ang guard niya. Hindi niya alam kung ano bang pinaplano niya. Level 180 na siya ngayon, pero salamat sa stats na nakuha niya mula sa crafting, ang kanyang stats ay sobrang mataas kaysa sa kanya sa kasalukuyang level. Tumaas ng 30 ang level niya mula nang matalo si Dravigo. Tiwala siya na kaya niyang manalo kahit maglaban sila. Sa isip-isip ni Pascal na narinig ba niya ang tungkol sa kanya mula kay Tobon. Sobrang alerto siya. Ngunit wala siyang dahilan, o kailangan para maging magalit sa proxy ng Diyos. Ang Holy Light set ang kailangan niya para maging Pope. Dahil walang tao sa Rebecca Church at walang intention ang Dominion Church, siya ang pinakaangkop na kandidato para maging susunod na Papa. Ang lalaki na ito na ang pangalang ay Grid, nagpadali ng mga bagay sa maraming paraan. Sinasabi ni Pascal na gaano man Grid, ang Yatan Church ay sobrang palihim at kahit ang lokasyon ng kanilang sanctum ay nanatiling hindi alam hanggang ngayon. Kung gusto niya makuha ang pagpapala ng Yatan ng Diyos, baka kailangan niya ilagay ang kanyang pag-asa sa kinabukasan. Tinatanong ni Grid kung na hindi daw ba alam ni Tobon? Sinasabi ni Pascal na mas mabilis siya nakatanggap ng external na impormasyon kaysa sa kanya, pero nagdududa siya kahit alam niya yon. Pero sinamahan siya ni Tobon dito, nasaan na siya? Sinasabi ni Grid na siya ay nasa labas nagsusuka. Sinasabi ni Tobon na hindi siya makapasok dahil papatayin siya ng pinuno ng simbahan.
Sa castle ng Winston, nagtataka ang mga Marites kung bakit daw ang daming ng tao sa tabi ng castle gate. Sinasabi ni Parites mukha may graduation o kaya fiesta at tignan niya ang bilang ng mga sundalo, narito ba ang hari para sa inspection? Pagkatapos makinig ng balita na nag-advance na ang Winston ngayon, kahit si Lady Irene, Sir Phoenix, at ang Seneca Guild ng Byron nandito, mukhang may events na mangyayari, ano kaya yan? Para sa hari daw ba ito, isang welcoming ceremony ang grand entrance na ito, dapat ito ay para sa hari. Bukas na ang castle gate, sino ba siya? Nagtataka si Grid kung bakit ang daming tao dito. Biglang nanahimik ang mga Marites sa Parites, si Grid lang pala ang dumating at sinasabi ng Marites na sino daw ba ang pulubi na yan. Sinasabi ng Parites akala niya daw ang hari, bigla naman tumakbo si Irene at niyakap niya si Grid. Lalo pa nagulat ang mga Abnoy, sinasabi ni Irene na miss niya na daw si Grid, kinakamusta naman ni Grid si Irene, sinasabi ni Jessica na dapat mas maaga siya dumating, Grid, welcome back, naghintay siya sa kanyang pagbabalik, laki talaga ng suso ni Jessica, mga mangyakal, mag-like na kayo sige na, kung hindi kayo mag-like hindi kayo gagawa ng item ni Grid, at sinasabi ni Grid na hindi niya nakita yung costume, may nangyari daw ba? Halos hindi niya sila nakilala, satisfy video ngayon. Ang user na tumanggap ng mainit na pagpapasalamat mula sa Lady Irene of Castle Winston at Jessica, ang bagong Panginoon ng Byron, ang hot topic. Ang iba pang mga user ay nasa desperadong hinahanap ang user na ito na personal na binabati ng dalawang iconic beauties na kumakatawan sa NPC at mga user. Sinasabi ni Grid na siya daw yan, sinasabi ni Sihi na ibig sabihin niya, yung lalaki na pinapaligiran ng mga magaganda. Sinasabi ni Yangguo na siya yan, bumalik siya pagkatapos ng matagal na panahon at masaya talaga sila na makita siya. Sinasabi ni Sihi na I like you, pero parang celebrities yung dalawang babae. Sinasabi ni Grid na mas popular siya kaysa sa akala niya, kaya behave yourself, sinasabi ni Sihi na sobrang ganda nila. At mukhang may confident na sila, at parang naiinggit at naiinis si Sihi, tinatanong ni Yangwo na kung may pagkain daw ba sila sa bahay, nagsikap siya, at nagutom na siya, sa isip-isip ni Yangwo na nagseselos daw ba siya kiddo, hindi siya makapaghintay na maging adult, iniisip niya ngayon. Pagkatapos niya makumpleto ang quest niya, magkakaroon na sila ng kasal. Sihi malapit na mawala ang virginity ng kuya mo mangyakal, malapit na ang wedding night.